At katulad namin ng aking Kuya Romel, kami nabautismuhan sa Katoliko, ganun din po kayo. Opo. Hindi na po kayo nagkaroon ng ibang religion. Kapatid na Robin, born again Christian pa ako noong 1983. Nakita ko yung sobrang pagtalakay tungkol sa pera doon. Nakikita ko lahat ng leader halos ng mga born again group ay nagpapayaman. So, nakilala ko na siya hanggang sa niligawan ko na. At, naitanong mo ba sa kanya yung edad niya? Hindi pa rin. Hindi pa? Hindi pa rin. Naging girlfriend ko siya. Hindi ko pa rin alam. So, alam ng karamihan, bago lang nailibing sa ritual ng Islam ang sikat na at tumakbo sa pagkasenador sa hanay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Freddy Aguilar. At nalaman natin sa interview mismo ni Senador Robin Padilla, si Robin Padilla pala at ang kanyang kapatid ay Katoliko. Ganon din si Freddy Aguilar. Pero iniwan nila ang Katoliko, niyakap nila ang relihiyong Islam. Mga kapatid, hindi sapat sa isang kaanib sa simbahang Katoliko na mabinyagan lamang, makumpilan. Tulad sa ating Panginoong Hesus, tandaan ninyo, pagkatapos ng kanyang binyag sa Ilog Jordan, isinunod niya ang panalangin at pag-aayuno, prayer and mortification. Diba? Doon sa disyerto. At dahil tinatalikuran sa pamamagitan ng binyag, ang mga gawain at ang kasalanan na dulot ni Satanas. Kaya mas lalong hinihigpitan pa ni Satanas ang laban sa atin. At isa na ito ang pagdami ng iba't ibang mga sikta na hindi naman tunay kundi tatag lamang ng tao. Para ang isang tunay na Kristiyano, kung walang alam sa pananampalatayang Katoliko, walang laman ang ulo. Para bang isang lubo na hangin laman ang laman nito. Madali talagang matangay dahil magaan lang ito kung saan man ang ihip ng hangin sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao. Ano man ang katayuan sa buhay ng tao, mga kapatid, sikat ka man o hindi, tulad nila ni Freddy Aguilar at Robin Padilla, may hinahanap talaga. Palatandaan na hindi sapat ang kayamanan, hindi sapat ang katanyagan sa mundong ito. Hinahanap nila ang pagsamba sa tunay na Diyos. At sila ay nasa tama na sana sa simbahang Katoliko, ngunit ito ang napakasakit na realidad sa mga Katoliko. Na may nangyaring vacuum sa loob ng bawat tahanan. Yon ang pagturo ng napakagandang aral sa simbahang Katoliko. Kaya ang kakulangang ito sa loob ng tahanan, hinanap ng maraming mga Katoliko sa ibang sikta na tatag lamang ng tao. At Islam ang inakala nilang tunay na relihiyon na makapagsamba sa tunay na Diyos. Pero kung gagamitin natin ang logic at common sense, ito'y tatag lamang ng tao. Itinatag lamang ni Muhammad. At tatalakayin natin ito, mga kapatid, yung actual din na paglibing, may video sa ritual ng Islam. Samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan.
Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayaan natin ating mga suking at taga-subaybay. At sa mga bago pa lang, bilang suporta sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-like at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at i-share ninyo mga kapatid, mag-comment. Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Acknowledge po natin sila ngayon na pumasok sa comment section. Si RG Diopino dyan sa Villanueva, Misamis Oriental, Ricky Punaw, si Maria Dulce Lafis dyan sa Bohol, si Ka Lakas TV, si Christy Concepcion Sharot, sa mga nagsubaybay ngayon, Rinaldo Sumuok, si kapatid na Doris Brown, si kapatid na silent viewer, si Annie de la Cruz, Ron Lan, sa lahat natin mga kapatid, Roland, sabay kayong pinanood ko ni Bro Jando. Naka-live si Bro Jando ngayon. Okay. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Vox Populi, Vox Day. Hello po, watching from El Salvador, Misamis Oriental. Darrell Guanzon. Isang mapagpalang hapon, Bro Wendell, at sa lahat ng mga taga-subaybay. Bliss po sa inyo. Otol Bulbugan from Oriental Mindoro. Hello. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating pananampalataya at katwiran. Hello. Si kapatid natin si Pedro Cadano, si Serel Jane Bourbon. Good afternoon, Tay Windel, si Mary Joy Ligan, si Marcelino Quijano, si Imelda Rolon Rada Maso, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayon mga kapatid. At tatalakayin natin dahil si Jalay Tilan dyan sa Spain. Hello. Si Miguel Pinkian dyan sa Iligan City. Cheryl Jean Bourbon. Good afternoon, Tay Wendell. Si Marieta Kundis. Good evening, Brad. Talaga, ang mga lapastangan sila kahit sa mga kapatid ko na INC. Lorna, gandang gabi, Brother Wendell. Happy Life Vlog, good afternoon sa lahat. Si Cheryl Jean Bourbon, watching from Tigbao, Zamboanga del Sur, Diocese of Pagadian. Hello. Si Alvin Felicielda, hello kapatid. Si bro, Chris Husol, hello bro. Chris, kita-kita na din tayo sa Bohol, sa National Convention. Levi Esguerra Ambrosio, magandang gabi, Bro Wendell. Shout out po CFD members ng San Nicolas. San Nicolas, saan? Sa Lawag ba kayo? Si Nelia Naturan, si Jason Jor Gidi, Gerardo Suson Morales Jr. Good afternoon, Bro Wendell, watching from Saudi Arabia. Hello, kapatid. Si Happy Life Vlog, si Cheryl Bourbon sa Pagadian, shout out. Si Bin Eng, laging loading daw.
si Happy Life Vlog, si Roland, no? Luding means sa inyo po, baka VPN ka po, si Estrella Relos, Ramel Carriega, si Billy Ventures, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Welcome, welcome, at di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, tatalakayin natin una ang kaugnay sa naganap na biglang pagka-ospital at agad namatay, no? Sikat na singer na si Freddy Aguilar. Tumakbo din ito ng senador, ngunit di nakalusot. Hello, hindi pa ako nakapag-open nga ulit ng Asadel. Siguro isang linggo na kasi andito pa kami sa Philippine Heart Center. Nakakonfine pa si Freddy dito. Kasi umatake na naman yung asthma niya. But now we know na hindi lang pala asthma yung problema niya. Ito ang pagka-hospital niya sa Heart Center at yung napaulat na siya namatay. Sa loob lang ng 24 oras dapat siyang ilibing. At ritual ng mga Muslim ang sinunod dahil ang tawag nila ay balik Islam daw. So nagbalik Islam siya. Hindi isulod ito sa ilagay sa kabaong, kundi babalutin lang ng tila, no? At ito ang libingan ng mga Muslim. Ito ang inilabas na video, mga kapatid, sa paghanda na para sa kaniyang huling hantungan si Freddy Aguilar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله Ito ang paglibing na ni Freddy Aguilar batay sa ritual ng mga Muslim. At kung maalala ninyo, nagiging viral yung napaulat na siya'y may kasintahang minor de edad yung naging asawa niya. Kaya in-interview siya noon ni ngayon Senador Robin Padilla. At sa interview niya, sinabi niya kung bakit na isulat niya, na compose niya yung awiting anak dahil sa pagre-rebuild niya sa kanyang mga magulang. At bakit naging Muslim siya? Di naman dahil alam niya ang pananampalatayang Islam, kundi dahil may nagsabi na magpakasal siya sa Islam at doon umano unti-unting nag-aral siya sa Quran. Freddy Aguilar. Salamat kapatid at magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Yung sinabi Ito ang interview nila ni Robin Padilla sa kanilang isinagawa na dawa, yung evangelization ng Muslim.
kanina kung paano ko naisulat yung kantang anak. Alam mo, kapatid, Robin, no? Matigas ang ulo ko nung araw. Hindi ako nakikinig sa tatay ko. Pag sinabi ng tatay ko pula, puti ako. Pag puti ang tatay ko, pula naman ako. So, basta't hindi kami nagkakasundo. Hanggang dun sa... May nabasa akong message dito kay Enrico Jr. Dailan. Hayaan mo lang sila, Bro Windel. Diyos na ang bahala sa kanya. Personal choice niya yon. Totoo, personal choice. Pero kung talagang iniibig natin ang kapwa natin at alam mo na pinipili nila yung sikta na tatag lamang ng tao, at yun naman talaga ang layunin ni Satanas, na mailayo ka sa tunay na iglesia. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Dahil sa tunay na iglesia, ang pagkain sa ating kaluluwa upang ito'y mabuhay, kahit sa kabilang buhay, ay sa pamamagitan ng Eucharistia sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 43, kung nasa estado tayo sa grasya ng Diyos. At ito ang wala sa mga sikta na tatag lamang ng tao. Sa ating mga Katoliko, kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 6:54, ito talagay real presence of Christ, dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, "This is my body, this is my blood." At wala ito sa ibang sikta. Kaya, yung ibang sikta, wala talaga nila ang real presence of Christ. Tuloy natin. Hindi ko na kayang sundin yung kanyang rules and regulations sa bahay. So ako'y maglalabing 8 taong gulang nung umalis ako sa amin. Dahil ayaw kong mag-aral ng abogasya. Ang gusto ko talaga kumanta. So umalis ako sa bahay namin sa Santa Mesa. Ang dala ko lang ay yung aking gitara, isang knapsack bag na mayroong isang ternong maong at 3 t-shirt yata. At yung suot ko, yun lang, dala-dala ko. Pumunta na ako at naghanap ako ng kaibigan na masasamahan ako sa Olongapo. Sa hawaan ng mahal na Allah, nakarating kami sa Olongapo mag-aalas 6 ng hapon sa Magsaysay Drive. Pagpasok namin, nagbubukasan na yung mga ilaw doon sa Magsaysay Drive. Maraming club doon, dikit-dikit. Sabi ko, Diyos ko, ito yung lugar para sa akin. Doon nag-isimula yung kwento ko sa Gapo at doon din sa Gapo na isulat ko yung anak dahil sa Olongapo. Ito ang kanyang kwento, bakit na isulat niya yung anak daw, no? Sabi ni kapatid na Vox Populi, Vox Dei, Brother Wendell, iba kasi ang Islam. Oo, iba talaga ang Islam. No, malaking pagkakaiba ang relihiyong Islam na itinatag ni Muhammad. Bakit? Una, nanindigan sila na lalo na sa kanilang aral na nasa Quran at Hadith. Na ano? Na una, mariing pinasinungalingan nila ang aral ng Kristiyano Katoliko, gaya ng ang Panginoong Hesus ay hindi daw anak ng Diyos. Dahil para sa Islam, isang malaking kalapastangan para kay Allah, yung Allah, Diyos ng mga Muslim, kalapastangan daw na si Allah ay may anak. At yung ikalawa, iba talaga ang Islam dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi na ipako sa krus, kundi nasa Quran nila yan, no? Nasa Quran nila yan, hindi na ipako sa krus. Ang naipako daw, sabi ng ibang mga ustads, ay kamukha lang niya. At may mga nagsabi na si Judas ang naipako. Walang pagkakaiba sa Gnosticos. Yun talaga ang turo ng mga Gnosticism noon. Na si Judas daw ang naipako. Pero, kung gamitan naman natin ng common sense, mga kapatid, matatandaan ninyo
na ang Islam ay lumitaw noong 635 Anno Domini. Samantalang ang Ebanghelyo ni San Juan ay naisulat between 90 to 110 Anno Domini. So, 635 na taon, lumabas ang Islam. Tapos, naisulat na ang Gospel of John. Tandaan ninyo, si San Juan ay nabuhay na saksi sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Nabuhay siya kasama ang ating Panginoong Hesus. Lumakad at kumain kasama niya ang ating Panginoong Hesus. May personal knowledge siya. Kaugnay sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang matalik na alagad at pinakamamahal na alagad ng ating Panginoong Hesus. Saksi siya sa mga kababalaghan at mga milagro na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ito'y inirecord, isinulat talaga niya sa kanyang ebanghelyo. Ang tanong, asan ba ang common sense at logic, mga kapatid? Kung mas pipiliin sa tao at paniniwalaan mo yung taong nagpakilalang propita na lumitaw sa ika-6 na siglo na natapos na nasulat ang ebanghelyo ni San Juan. Tapos, gusto ng Islam na paniwalaan ang aklat na itong tinatawag na Quran na lumabas 6 na siglo makalipas matapos na dokumento ang yung mga pangyayari ng ating Panginoong Hesus. Ang propeta nila na si Muhammad hindi nakausap ng ating Panginoong Hesus. Hindi kasamang lumakad sa ating Panginoong Hesus. Hindi nakasaksi sa mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, kung ikumpara natin, mga kapatid, sa kasamang lumakad bawat araw sa loob ng 3 taon at 4 na buwan, kasama habang nangaral ang ating Panginoong Hesus, saksi sa pagpako, pagkamatay, at muling pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus. Asan ngayon ang common sense at logic na ang kasama ng ating Panginoong Hesus? Nagsabing, ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao at saksi na ipinako sa cross at muling nabuhay. Matapos ang 3 araw, kumpara kay Muhammad na nagtatag sa Islam na ang layo ng agwat ni San Juan at nagsasabi, at hindi lang yan, hindi pa saksi, hindi pa nakausap ang ating Panginoon Jesucristo, hindi talaga nakakita sa pangyayari, tapos sinasabing si Kristo'y tao, hindi Diyos, at hindi naipako sa cross. Hindi namatay, hindi muling nabuhay. Tuloy natin. Nung ako'y nagsosolo po doon ko na-realize. Ito ang kaniyang testimony bakit naisulat niya. No? Naisulat niya ang anak. No? Direct to God sila, pero hindi sinabi kung okay. Enrico Jr. Dailan. Respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Wala na tayong magawa. Well, meron tayong magawa. Pray po natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Kaya nga, lahat ng misa sa buong mundo, bawat araw, bawat oras, kasali ang ibang pananampalataya sa panalangin ng pare. Ang lahat ng mga kaluluwa, lalo na ang mga kaluluwa na nasa purgatorio. Na mahal ko ang mga magulang ko dahil nalayo ako sa kanila. At doon din na nung balik sa Olongapo na nandun pala ako sa tiyan ng nanay ko.
At ako'y kanyang inalagaan hanggang sa ako'y isilang. At nung isilang ako, ayaw nila akong padapuan ng langaw, ng lamok. Lahat ng pangangailangan ko binigay. Ano ang ginanti ko nung nagkaroon na ako ng sariling isip? Nagsarili ako dahil kung ano ang gusto nila, sinuway ko. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Eto, Katoliko pa ang kanyang mga magulang, Katoliko siya. No? Pero, di sapat lang talaga sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon na Katoliko ka at maghanap buhay ka para mapakain mo ang pamilya, magdisiplina ka. Dapat ang aral ng ating pananampalatayang Katoliko, dapat ang panalangin magsimula talaga sa loob ng tahanan ng bawat pamilya. Bakit? Dahil sa aral ng simbahang Katoliko, ang pamilya ay tinatawag na domestic church. Kaya kung domestic church ang pamilya at may vacuum na mangyari sa loob ng pamilya, ano yung vacuum na tinuturing ko? Kung ang mga magulang ay di nagsagawa ng panalangin together with the family, hindi nagsagawa ng pagkatikismo sa mga anak, may kalaban tayong espiritual. Ang taktika kasi ng kalabang espiritual sa loob ng tahanan, divide and then attack. Ito ang testimony ni Freddy Aguilar. Nagrebuilde siya sa kanyang pamilya hanggang siya ay pumasok sa born again. Dahil ang dating sa akin ng mga panahon na yun ay okay. So nung nakarating po ako ng Olongapo at nag-iisa na ako doon ko na-miss yung aking mga kapatid, na-miss ko yung aking mga magulang. At doon din po sa maliit na kwartong inuupahan ko, doon ko na isulat yung anak dahil isang hapon, nakita ko yung labada, maiyak-iyak ako. Sabi ko, kung nandun ako sa amin, walang ganitong nakatambak na labada. Asikaso ako doon. Tapos, eto na, kinuha ko na yung gitara. Ano bang nangyari sa akin? Ayun na, bumalik. Nandun ako sa tiyan. Eto na, sumusulat ako. Nung isilang ka sa mundong ito, wala pang isang oras, mga kapatid. Natapos ko yung melody ng anak na sumikat sa buong mundo. Gitara na nasa kaset na may kasamang tilaok at tahol ng mga aso. Nung ito'y isubmit ko sa Metro Manila Popular Music Festival noong 1978. At yun po ang nagbigay sa akin ng biyaya. At yung kanta pong yun, isinulat ko dahil sa puso ko po ng mga panahon na yun, ay nagsisisi ako sa pagbibigay ko ng sama ng loob sa aking mga magulang. Yun. Ang awitin, napakaganda naman na awiting anak, di ba? Kadalasan ginagamit din yan. Naalala ko yung parang fourth year high school ako noon. Ginagamit yan sa recollection. Nung isilang ka sa mundong ito, yan. No? Pero, sabi niya na yun ang paraan sa pagsisisi niya. Sa ating mga Katoliko, ang paraan sa pagsisisi, act of contrition at pangungumpisal, nawala yan sa ibang sikta, mga kapatid. San Juan Kapitulo 20, 21, 23, yun ang sakramento ng simbahang Katoliko. Ang pangungumpisal, Ecclesiastes 5:6, sa pari sa Diyos upang mapatawad tayo. At tapong anak ay kanta ng pagsisisi ng isang anak na naging prodigal sa kanyang mga magulang. Allahu Akbar. Napakagandang mga ganap, mga kapatid, dahil nakikita po natin yung duktong kay Ka Freddy. Yung tungkol sa kanyang kanta na anak, na nagsisi siya at nagpunta siya sa kanyang nanay. At dito naman sa Islam, talagang pinalalakas na ang pagmamahal natin sa ating ina, 3 beses, pang-4 sa tatay. Mabalik ako sa iyo, Ka Freddy. Thank you, Ustads. Yung patungkol po dun sa kanina, lahat naman po tayo pinanganak na Muslim. At katulad namin ng aking Kuya Romel, kami... lahat umano tayo pinanganak ng Muslim. Kaya yun, diyan nanggaling, pag ang isang Kristiyano ay magiging Muslim, tinatawag nila balik Islam. Paano kaya sinabi nilang at saan kaya nakuha nila na lahat na tao'y pinanganak na Muslim? Na ang Muslim, ang relihiyong Islam ay lumitaw lang sa panahon mismo ni Muhammad. Kailan? 635 Anno Domini lumitaw si Muhammad.
Okay, tuloy natin. Nabautismuhan sa Katoliko, ganun din po kayo. Opo. Hindi na po kayo nagkaroon ng... So sila si Robin Padilla, kasama yung kapatid niya, na bautismuhan daw sila sa Katoliko. At ganun din, no? Ganun din si sandali, I beg to disagree, hindi tayo Islam or Muslim dahil 666 Anno Domini lang nag-umpisa ang Muslim. Lumitaw ang Islam 653 Anno Domini, 622 yun na ang paglaganap sa reliyon ni Muhammad. Ibang religion. Kapatid na Robin, nag-born again Christian pa ako noong 1983. So nag-born again Christian din siya. So di sapat talaga na ikay binyagan lang Katoliko pagkatapos di ka nag-aral sa pananampalatayang Katoliko. Tulad sa galing kami sa Bohol, may kasama kami sa barko na isang pamilya at kami si Brad Tata. So sinimulan namin na magkatikay sa kanila, lalo na nang nalaman namin na Katoliko sila. Nalaman ko na ang tagal na pala nilang walang pangungumpisal. Basta magsimba lang sila kung gusto nila. Sabi naman ng babae na, di ba okay lang, Brad, na kahit di ka magsimba, basta mabuti kang tao sa kapwa mo, di ba okay na yan? Yun ang akala ng karamihan pala, no? Na basta mabuti kang tao at di ka magsisimba, okay na. Pero tandaan natin, ang lahat nating mga kabutihang ginawa, all good works can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. At parang nasa estado tayo ng grasya sa Diyos, una, kailangan talaga natin ang pagkain sa ating kaluluwa, San Juan Kapitulo 6, versikulo 53. At iyon ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, San Juan Kapitulo 6, versikulo 54. At kung di tayo kaaya-aya na tatanggap nito, magkasala tayo ayon sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 27-28. Kaya diyan napapasok na kailangan talagang mangungumpisal ang tunay na Kristiyano, Juan Kapitulo 20, 21, 23, mga kapatid. Tuloy natin. Dahil sa paghahanap ko nga sa isang Diyos. So dahil sa paghahanap niya sa iisang Diyos, napunta siya umano sa born again. Bakit? Sa Katoliko ba, hindi ba iisang Diyos ang aral ng simbahang Katoliko? Ang akala kasi ng iba mga kapatid, pag sa Katoliko ka, maraming Diyos. Bakit maraming Diyos? Una, akala nila yung mga santo sa simbahang Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Yun ang marami talaga ang nabiktima sa maling akala, di ba? Ang aral natin kaugnay sa Holy Trinity, di naman inaral ng simbahang Katoliko na una, ang mga santo ay sasambahin natin bilang Diyos. Daming mga biktima sa maling akala diyan. Ito ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. At ang Holy Trinity, diyan din nagkamali ang mga balik Islam dahil ang akala nila pag Holy Trinity, mga kapatid, tatlong Diyos. Hindi. Ang aral ng simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, number 152, the Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Kahit pa sabihin nila tatlong Diyos, di yan
pagbago, mga kapatid, sa nakasulat sa Catechism of the Catholic Church 152 na ano daw, ang ating pananampalatayang Katoliko, we worship one God. At ang ating pananampalataya, faith in one only God. Yan ang tunay na pananampalataya. Kaya, dapat na sa mga nagsubaybay ngayon, di lang hanggang binyag, mga kapatid. No? Palalima natin ang ating pananampalataya. Yung sabi ng ating Panginoong Hesus, Doc in altum sa Latin. Doc in altum, palalim kayo. Magpalalim pa kayo. Oh. Okay? So, sandali. Anong nangyari sa iyo, Robin? Huwag mong sabihin idamay sa katwirang tayo'y Muslim. Basta, sabi niya, ipinanganak na tayo umano na Muslim. At yun ang paniniwala ng mga balik Islam. Kaya nga, pag ang isang Kristiyano ay magsyahada, ang tawag nun, balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil sa akala nila, ipinanganak tayo na Muslim daw. Oh, si Muhammad nga, ang layo ng agwat sa panahon ng mga apostol. Pagkatapos sa Quran nila, etong Quran nagsasabing, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na ipako sa cross. Pero, kaya nga, sa debate, itong aklat nila mismo ng mga Islam, nagkukontrahan, mga kapatid. Bakit nagkukontrahan? Nasa aklat nila mismo, pahina 91, na ang may akda ay si Shaykh Abdul Hadje. Dahil pinanindigan nila na di daw na ipako sa cross ang ating Panginoong Yesus. Tingnan niyo, etong aklat na ito, ipakita ko sa inyo, mga kapatid. Ito ang nakasulat, Ang doktrina ng pagtubos at kasaysayan ng Espiritu ng Diyos, ang Mesiyang Jesus, upang sa gayon ay mabatid ang tunay na kasaysayan ni Hesukristo na may kinalaman tungkol sa kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay sa loob ng 3 araw at pagkabuhay muli. Nasa aklat nila. Pero, sa kanilang Quran, hindi daw na ipako ang ating Panginoong Hesukristo sa cross. Dito pa lang, di ba, nagkukontrahan na. Hindi daw na ipako sa cross ang ating Panginoong Hesus. Ano ba nga talaga? Kung tingnan natin ang nakasulat mismo sa naturang Quran. Eto, mga kapatid, basahin natin. Nasa Quran, chapter 4, 157 yan. Anong mabasa natin sa pahina? Ito, mga kapatid, sa kanilang Quran. Basahin natin. No? Tagalog na ito. No? Napatay namin ang sugo ng Allah, ang Kristo Jesus, anak ni Maria. Datapuat, sa katotohanan, hindi nila napatay o naipako man sa cross. Bagaman, inaakala nila na nagawa nila ito. Ang mga hindi umaayon ukol sa nangyaring ito ay nag-aalinlangan. Wala silang kaalam-alam ukol dito maliban sila'y gumawa ng haka-haka lamang. Wala talagang nakakaalam kung napatay siya. Sa katotohanan, kinuha siya ng Allah sa kanya. Ang Allah ay higit na makapangyarihan at higit na marunong. So una,
Dito pa lang napagkasulat sa pahina sa Quran chapter 4 verse 157 mga kapatid, doubtful na. Bakit? Kung balikan natin ang nakasulat, sabi dito, ang mga Hudyo ang nagsabi dito, napatay namin ang sugo. Ang sugo ni Allah, ang Hesus Kristo, anak ni Maria. Kahit kailan, hindi tinanggap ng mga Hudyo na si Jesus ay sugo ng Diyos. Di ba? Di yan tinanggap ng mga Hudyo na siya ay sugo ng Diyos. Pangalawa, hindi ginamit ng mga Hudyo na ang Diyos ay Allah. Kaya, itong nakasulat dito sa kanilang itong Quran, 4:157, napatay namin ang sugo ni Allah, ang Kristo Jesus, anak ni Maria. Ang mga, sa English kasi, napatay namin ang Mesiya. Kung kinikilala ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus na Mesiya, bakit papatayin nila na ang Mesiya ay matagal nang hinihantay nila? Di po ba napansin niyo? Ang nakasulat sa Quran. Ito'y tinatalakay lang natin mga kapatid. Para yung kadalasan mga OFW na nasa Islamic country, nagbalik Islam ang iba. Bakit nagbalik Islam? Akala okay lang yan. Pero tingnan nyo ang unang Juan Kapitulo 2, 18-19. Nandito na ang mga antikristo. Sino yung mga antikristo? Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Naku, delikado yung mga antikristo pala. Tuloy natin. Punta ako sa born again. Akala ko, naging born again ako noong 1983. Nakita ko sa panandalian doon ang isang Diyos hanggang sa nakita ko yung sobrang pagtalakay tungkol sa pera doon. Nakikita ko lahat ng leader halos ng mga born again group ay nagpapayaman. So hindi ko rin makita doon ang tunay na Diyos. Kaya makikita natin dito na tugma na naman yung So di nakita niya sa born again ang tunay na Diyos dahil nakita daw niya na yung mga nasa born again malakas talaga umano mamimira. Sabi ni Freddy noong nabubuhay pa siya sa interview ni Robin Padilla. Mabalik tayo. Nung revolution po, born again kayo nun. Oo, born again ako, kaya ang tapang ko nga dahil akala ko tama na yung reliyon ko. Kasi nabasa ko din naman doon sa Biblia na pag ikaw ay nasa tamang daan, hindi ka dapat matakot sa kadiliman. Malaking tulong din yung natutunan ko dahil ang tinatawagan ko mula nung ako'y Katoliko ay iisang Diyos talaga. Kaya lang, hindi ko nga makita doon sa grupong pinupuntahan ko pag ako'y ang tinatawagan niya iisang Diyos. Iisang Diyos naman talaga ang Trinity, no? Yun lang ang mahirapang pag-unawa yung mga balik Islam na paano daw umano na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Na tatlo sila. Kaya ay malinaw naman yan sa aral natin sa unang Juan 5:6-7. For there are three that be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Di ba? Ngayon, si Allah, kahit sa kanilang Quran, mga kapatid, anong ginagamit dito? Kami. We. So, iisa, pero plural. Ang lusot nila, ang we dyan ay plural in respect yan. Bakit? Asan mabasa sa Quran na basta we, plural in respect? Tulad, ang lusot ng mga ustads dyan, tulad umano sa nagsasabing, pag may kumatok sa pintuan, sasabihin umano, sino po sila? Kaya, diyan ang sinabing, pag si Allah magsalita, kami.
So kung kami ang iisang ala at nahirapan sila sa paliwanag sa Trinity na Ama, Anak at Espiritu na sinabi sa 1 John chapter 5 verses 6 up to 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun ang tinatawag na Trinity. Tuloy natin. Dasal. So, naghanap ako na naghanap. Noong mga panahon po na ito, wala pa kayong nakakausap ng mga Muslim. Meron na, kapatid, as early as 1978, nung sumikat ako, at ako umikot sa buong Pilipinas, ang akala ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao ay isa akong Muslim. Oo, kasi nga, dahil Kasi merong yung kang way kanta. yung way of life ko daw at yung mga Oo. panulat ko, yun daw yung mga tinutumbok ng Islam. Na akala nila, ay, Muslim pala. So pagdating doon at makausap nila ako, tinatanong, hindi po, kapatid ka ako, hindi ako Muslim. Pero wala po akong pinipiling religion. Iginagalang ko po lahat ang religion kako at naniniwala po ako na iisa lang ang Diyos. So hanggang sa... So, diyan, basta kulang tayo talaga ng tamang pag-aral sa, hindi lang sa Biblia, sa theology. Ito, nabanggit niya na wala naman talaga akong pinipiling relihiyon. Ibig sabihin, kahit ano. No, so, yun, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Ano yung indifferentism? All religions are equally true. All religions are equally true. Kaya, kung totoo man yan, edi, ibig ba sabihin, nagsisinungaling ang ating Panginoong Hesus sa kaniyang babala sa San Mateo 24:24, San Mateo 24:25, na sa kaniyang pangalan, may mga magsisilitawan. Ano daw? Magsisilitawan na mga mining mga ngaral. Sabi ni Tina Shell, ngayon alam na ni Freddy Aguilar na ang totoo managhoy. Ang totoo managhoy man, siya huli na ang tinatelikuran niya ang Catholic Church. Kung tinatelikuran niya ang Catholic Church, nasa Catechism of the Catholic Church, 841 kapatid, na ang mga Muslim, dahil naniniwala sa iisang Diyos, sa Diyos ng mga Hudyo, sila ay makatanggap din ng kaligtasan. Catechism of the Catholic Church, 841. Yun ang palaging ginagamit ng mga Muslim din, mga balik Islam. Tingnan nyo, Catechism of the Catholic Church, 841. Maliligtas din kami. Pero may side note po yan. Ano po yung side note? May, nasa tabi lang, LG number 16. Ano ba yung nakasulat sa LG? Ano yung pong LG number 16? Lumen Gentium number 16. Ilo kay kapatid na Francia Chiamno, diyan sa Italy. Ano po ba ang nakasulat sa Lumen Gentium number 16? Through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will. As they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Ayan. Pero, kung alam mo talaga ang katotohanan, ngunit humihiwalay ka at iniwan mo ang totoong Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, nasa Catechism of the Catholic Church, 800, binasa natin, 841, 846, na ang Iglesia Katolika ay siya daan para sa kaligtasan. Diyan napapasok ang Lumen Gentium number 14.
The Church of Christ must be in nature, in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Okay, tuloy natin mga kapatid. Ayan, dumami yung mga naging kaibigan ko kapatid. At doon din sa mga panahon na yung kapatid na Robin, ay naghahanap na ako ng translation ng Quran. Wala ako. So, maliban na lahat na religion para sa kanya ay okay lang, so ang tawag diyan ay indifferentism. Naghanap siya ng translation ng Quran, hindi siya nakahanap umano ng translation. So gusto na talaga siyang parang may balak siyang lilipat sa Islam. Makita. Oh, nung panahon na yan, Oo, wala pa, no, Brother Noon Yusuf. pa lang, naghahanap-hanap na ako. Humihiling na ako sa mga kapatid na Muslim na, sabi ko, kapatid, baka naman pwede mo akong bigyan ng English ng Quran kako para naman mabasa ko kasi kako hindi ako marunong bumasa ng Arabic. Noon, interesado ka na. Noon pa lang, kapatid, interesado na ako magbasa Dahil ng Quran. sa Paghahanap ko sa isang Diyos. paghahanap. Merong kang nakitang Muslim. No, so dahil sa paghahanap niya, kung nasa debate namin sa isang ustad sa mga kapatid, ang tunay na nag-iisang Diyos yung kaugnay sa Trinity, pwede niyong tingnan dahil paksa diyan ay ang Diyos lamang para sa Kanya. Tinatalaka niya, siya Allah lamang ang dapat sambahin. Kaya ginamit ko yung Quran nila na may mabasa sa footnote kasi na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad. So tingnan niyo yung debate namin sa ustads na yan. Muslim ba na nagsasala noon? Meron ka bang... Wala pa. Pero Kasi tuwing pupunta ako sa Mindanao, kapatid ay Pero narinig Muslim mo na ba yung bang concert. noon? Yung bang, yung adan noon. Anong naramdaman mo ka, Freddy? Unang-una mong... Siyempre, sa akin parang stranger sa akin. Pero sabi ko parang, Sabi ni kapatid na Karancho, ang alam niya kaya lumipat dahil sa edad ng asawa niya na minor de edad. Isa din yan dahil uminit kasi. Sikat si Freddy kaya nagiging pinag-uusapan sa media yung karelasyon niyang minor de edad, 16 anyos ba yun, na kasalukuyang misis niya ngayon. No? Inaamin naman sa interviewing ito na tinatawagan daw umano siya sa isang mayor na mabanggit niya dito, yun bang mayor na nahuli dahil sa parang yun, yung mayor nahuli dahil sa media na minamasaker, pakinggan natin. parang napaka-solemn. Ayun, yun ang dating sa akin. Parang ang solemn niya. Ganun. So, ayun, naging interested ako sa kanya, pero hanggang dun lang sa interest. Kasi nga, hindi ko nga siya maintindihan dahil wala ngang nag-aabot sa ating mga kapatid pa noong mga panahon na yun ng Quran na maintindihan ko. Wala pang mga dawa nun. Wala Wala pa. pa. Sarado pa. Sa madalit salita kapatid, nagkaroon lang ako ng translate ng English Quran. Itong nakaraang taon lang, nung Nobyembre lang. Ayan. Allahu Akbar. Nauna pa akong nagsyahada bago ko nakuha yung Quran na maintindihan. Pupunta na tayo dyan. Yan ay pinakamaganda. Ito na yung inaantay natin, mga kapatid. Marami tayong matututunan dito sa ating alamat. Ito yung ikukwento na niya kung ano yung dumating sa buhay niya na nagtulak upang yakapin niya ang Islam. No, yan. Dahil sa kasintahan niyang minor de edad at kay Binoy naman, nakasalukuyang senador dahil sa kanyang pagkakulong noon. Allahu Akbar. Kapredi, eto na. Nakanganga kami ngayon lahat. Pakikinggan namin itong enlightenment. Kapatid na Robin, mga Mayo last year, Muslim na ako. Pero hindi pa ako nagsasyahada. Kasi nga gusto kong pag-aralan. Di ka pa Muslim. Dahil ang pagiging Muslim, magsimula yan sa syahada. So Muslim na daw umano siya, pero hindi pa siya nagsyahada. Gusto ko nga magkaroon muna ng kopya ng Quran.
Para pag, ang gusto ko naman sana, pag sinabi kong, Yung shahada, parang biniyag yan, pero sa ating mga Kristiyano. Pero binanggit nila ang paniniwala sa iisang Diyos na si Allah na tinatalakay natin na sa ancient times ng era Arab pagans ay ang Allah ay ang Diyos na buwan. po ako, Kaya nga, yung kadibati natin na Muslim, tinanong natin, kung hindi totoo na ang Allah ay Diyos na buwan, ano yung kaugnayan sa buwan na ginagamit ninyong sign kahit sa mga libingan at kahit sa inyong moske? Yeah? Okay, tuloy natin. pag tinanong mo ako, meron akong konting alam. Hindi yung, kasi alam mo na, lalo na tayo, nandyan tayo lagi sa kilala tayo ng mga tao. Siyempre, pag nalaman ng mga tao na Muslim ka, kapre, Muslim ka na pala, may tatanong, tapos wala akong alam. Parang ang dating ko nun, magiging masamang reputasyon sa isang Muslim kung hindi ako makasagot man lang ng kahit kapraso. So, gusto ko sana, pagka nagsyahada na ako, alam ko na. Kaso, hindi na umabot doon, kapatid na Robin. Kasi nga, binigyan ako ng award sa Soler, merong isang mama na nagtanong sa akin na hindi ko iniisip na ito'y pag-uusapan. Kasi matagal ko nang kasama yung girlfriend ko kung saan-saan eh. Ang tinanong sa akin nung isang mama magkatapos kong matanggap yung Lifetime Achievement Award sa backstage, sabi niya, Freddy, bata pa po yung girlfriend ninyo, no po? Sabi ko, opo sir, bata pa po. Kung hindi pong mamarapatin po ninyo, Freddy, ilang taon na po ba yung girlfriend ninyo? 16 lang po sir, pero wag ko kayong mag-alala sir ako. Lahat po ng labas namin, may kasama pong chaperon at alam po ng kanyang mga magulang yung pinupuntahan namin. So, no harm done po. So, doon na natapos. Kinabukasan nun, ayun na, tinira na ako sa kung saan-saan. Hindi man lang nila inalam kung paano kami nagkakilala ng girlfriend ko. At ito yung pagkakakilala namin. Iyan, ang kanyang tinatalakay dito, ang kaugnay na sa karelasyon niya noon na minor de edad. Karang eleksyon, ako po ay pinapunta ng isang kaibigan kong si Joel Teves sa Oriental Mindoro upang tulungan ko siya sa kanyang kandidatura bilang isang vice mayor. Doon ko po nakilala yung asawa ko ngayon. So nakita ko po sa gilid ng mata ko at kinalabit ko yung katabi ko. Ano sa tingin mo? 19 o 21 years old? Sabi nung Egpay, 21 kaka. So tinanong ko rin yung mga anak ko. Sabi ko, anak, sa tingin mo, 19 o 21? Sabi nung anak ko, si Jonan, maraming tato. 23 pa nga yan, tay. Tatay ang tawag sa akin. Yung bunso ko naman, tay, mga ano siguro yan, 20. So, safe ako, di ba? Pero hindi ko pa rin ang pangalan niya. Natapos yung mini concert namin, picture-picture. Yan. So, kung kaugnay sa taon ay pwedeng magkamali. Dahil nagkamali siya, 23, may 18, may, di ba? Anong punto dito? Di ba pwedeng magkamali din sa pagpili ng pananampalataya? Kung hindi talaga sinusuring mabuti. Tuloy natin. Picture na naman, papasok na ako sa dressing room ko, biglang may humabol. Yun na nga, yung namamata-mataan ko. Tapos, tito. Hinabol ka? Oo, hinabol ako. Tito, tito, tawag sa akin. Tito, Tito? pwede magpa-picture. Sabi ko, of course. Sabi ko, di nagpa-picture. Tapos, naiabot ko yung calling card ko, tol. Tapos, ito na naman, picture na naman. So, nawala na siya sa paningin ko, hindi ko na nakita. Hindi ko na itanong yung pangalan niya. Hanggang sa bigla siyang nag-text. Ang nakalagay sa text. Freddy, natatandaan pa ba ninyo yung inabutan ninyo ng calling card? Nag-iisa lang ho yung inabutan ko ng calling card. Yung iba hong inabutan ko ng calling card, puro business na po yun. So, yun, nakilala ko na siya hanggang sa niligawan ko na. At, Naitanong mo ba sa kanya yung edad niya? hindi pa rin. Hindi pa? Hindi pa rin. Naging nalin- girlfriend ko siya. ano Hindi ko pa rin yun? alam. Kasi ang tingin nga, safe na. 19, 21, 23 nga. So, nagde-date na kami. Hanggang sa meron akong kaibigan na mag-birthday sa Malaysia at ako'y inimbitahan na pumunta doon. Sabi ko, babe, gusto mo sumama sa Malaysia? Pagpaalam mo ako sa magulang mo. Magulang ko, sabi, sige. Tinawagan ko. Sabi ng magulang, walang passport yung anak na. Ay, madali lang, may kilala po tayo. Sige na po, akin na po yung birth certificate. Ganito. Nung makita ko yung birth certificate, told doon na ako talaga. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi sa akin, 16 ka lang?
bakit hindi mo naman tinatanong? Sabi niya, pero nandun na, nag-date na kami, lumalabas na kami, tuloy na. Hanggang dun na nga, yun sa award. Kung hindi naman ako si Freddy Aguilar, hindi naman pag-uusapan ito. Kung Kailangan talaga kung ganon, minor de edad, na iyayakap siya sa Islam. Bakit? Si Muhammad nga, na founder ng Islam, sa ibang mga asawa niya, mayroon siyang 9 years old na asawa. taon ko kung ako Si Aisha. isang simpleng driver o simpleng nagtitinda ng dyaryo o simpleng obrero, hindi naman big deal ito eh. Wala akong masamang intensyon. Paulit-ulit kong sinasabi, hanggang sa tumawag na sa akin si Governor Mangudo Dato, kaibigan natin, si Gov, na alam niya kasi na Muslim na nga ako, kulang na lang yung syahada. So sabi niya, bro, hindi na maganda yung mga pinagsasabi tungkol sa'yo. Masyado ng foul yan, bro. Sabi niya, magpakasal na kayo ni girlfriend mo, sabi niya. Pero kailangan hingiin mo yung consent ng kanyang mga magulang. Dahil sabi niya, kahit ikasal ko, kahit sa Muslim, sabi niya, pag walang consent ng magulang, hindi pa rin kayo pwede magpakasal. Napakaswerte ko, Robin, na nung hiningi ko yung consent ng mga magulang, pumayag yung mga magulang na magpakasal kami sa batas ng Muslim. So, ayun. Kaya napadali yung pag-amin ko na isa na akong Muslim kahit wala pa akong kaalam-alam at hindi ko pa nabubuksan yung Quran. Subhanallah, subhanallah. Yun ang naging daan. Yun yung naging daan ng matagal ko ng paghahanap. Yun ang parang ginamit ng mahal ng Panginoong Allah ay yung aking misis na ngayon na nakilala ko sa Mindoro. Kanya-kanya tayong naging daan eh. Sa amin, hindi talaga eh. Kulungan eh. Sa amin, kulungan ang naging daan sa amin para maging Muslim. Yon ang daan para magiging Muslim. Si Senador Robin Padilla at iba naman. Bago lang na matay si ito ang misis niya. Hello, hindi pa ako nakapag-open nga ulit ng Asadel. Siguro isang linggo na kasi andito pa kami sa Philippine Heart Center. Nakakonfine pa si Freddy dito. Kasi umatake na naman yung asthma niya. But now we know na hindi lang pala asthma yung problema niya. Ito ang pagka-hospital niya at ito na ang pagkamatay niya sa ritual ng Islam. At inilibing siya. So, we're just passing through. Kaya dahil dadaan lang tayo sa mundong ito, mga kapatid, sisigurahin din natin na tayo'y nasa tama na pananampalataya na may mga sakramentong nagbibigay pagkain para mabuhay ang ating kaluluwa. At para sa mga kapatid natin na nasa iba yung pananampalataya, idalangin po natin sila na tulad sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, San Juan 17:17, Sanctifica ios en veritate, sermo tuos veritas est, na magiging iisa sila tulad ng ating Panginoong Hesus at ang Ama ay iisa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Brad Windel Talipong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.